Pasensya na po ha, medyo maingay. Nakabukas kasi yung exhaust fan. Okay lang. Tao. Oo nga. Sinend nga po sa akin ni Brad Badong yung mga yung ganap do sa kanila. Pati yung mga pagkain na ginagawa niya. Naku, nakakagutom. Kahit nag-dinner na ako, nagutom pa ako nung kasalanan mo yan, tol eh. Sinendan mo pa ako ng picture eh. Kaya, ayan, mga kapatid. At, sige, siguro, mga kapatid, kasi, actually, hindi ko po alam kung, mahaba po yung pag-aaralan kasi natin, mga kapatid. Di ko po alam kung paano ko paiikliin. Kanina nga, nag-message ako kay Brad. CJ, wag mong gayahin si Bonjing. Kahit wala naman siyang paksa, kunwari merong paksa, sinasabi niya, nag-uumpisa pa lang tayo niya. 4 na taon na, nagsisimula pa rin, nag-uumpisa pa rin. At yung ini-intro niya, yung intro niya para do sa recap niya. Kaya nga, yung mga kapatid, umay na sa kanya. Totoo. Ngayon, mahaba po kasi, mga kapatid. Actually, noong ko pa yan, a few weeks ago pa yan, di ba? Ito na nabanggit ko yung spiritual na iglesia. Nag-aanuhan po ako kasi mahaba po. Gusto ko rin naman, ayoko rin namang hindi naman po natin po pag-usapan, mga kapatid. Kasi napakaganda na maunawaan po natin. Pero pagtsagaan nyo na lang, mga kapatid, kung mag-extend po tayo, pasensya na po kayo. Pero bibilisan po natin. Kung nalaglag na yung cellphone ni Brad Badong. Bibilisan natin, mga kapatid. Nihintay ko lang po ng konti pa yung oras kasi nakikita ko sa counter po ng mga pumapasok. Dumadami pa eh. Para naman masimulan po ng majority. Hindi ko masasabing ng lahat kasi maaaring maaaring iba naman malilate naman talaga kasi magkakaiba po tayo ng oras. Na alam nyo, mga kapatid, magse-segue po muna ako habang naghihintay tayo. Napaka-inconsiderate. In fairness po sa panahon ni Brad Eli noon, considerate siya kung naalala po ninyo. Bawa, although laging gano'n na lang, haba. Pag sobrang haba na, dadami mga magre-reklamo kay Brad Eli noon. Pag nakarating kay Brad Eli reklamo, naalala niyo yun, biglang iikli. Yung susunod na pasalamat, iikli. Tapos, for quite a while, lagi maikli yan. Tapos, hahaba na naman. Tapos may nagreklamo uli, iikli uli. Yan. Pero ngayon, sadly, hindi nakikinig, may tengang kawali si DSR. Hindi siya nakikinig sa hinaing ng mga kapatid. Never. I don't recall any. Ewan ko kung kayo, mga kapatid, pwede niyong i-type kung gusto po ninyo, kung meron kayo naaalala na sentiment ng kapatid, pakiusap, request, bukod doon sa mga wheelchair, mga iba yon yung mga CJ, kahapon meron ako nakausap na kapatid. Do meron akong idea kasi manggagawa tayo, Brad CJ eh. Yung mga nagre-request sa kanya na halimbawa pangkabuhayan, nagre-request sa kanya na grocery item, etc. Yung mga kapatid na yon, pino-forward niya sa mga lokal nila. Yon. Kaya yung mga kapatid na nagre-request. Right. Alam naman natin yan, lalo na yung mga aktibong mga kapatid. Yun talagang kasama sa gawain. Alam nyo yan. Hindi naman galing sa sariling bulsa ni Daniel, yung itinutulong natin. Brad, kahit hindi sariling bulsa ng iglesia na lang. Yun na nga. At yung itinutulong, galing naman din yun sa atin. Galing din yun dun sa, hindi doon sa abuluyan Hindi sa abuluyan, mind you, mga kapatid. Hindi. Nanggagaling yon dun sa lugar kung saan ginaganap yung wish granting,
o yung pagbibigay ng yung mga medical mission. Alam niyo yan, alam nating lahat yan. Kung saan merong gawain, nagtutulong-tulong ang mga kapatid para doon. Extra effort yan. Kaya makikita nyo nasaan napupunta ang abuluyan natin. Wala. Hindi doon napupunta yun. Kaya hindi galing kay Daniel Rason yun, mga kapatid. Mana pa, binubuhay ng iglesia ang pamilya ni Daniel Rason. Yan ang totoong nangyayari. Wish concert. Sino ba tumatangkilik? Mga kapatid. Yung KD Rock, sino ba ang bumubuhay doon? Mga kapatid. Yung mga restaurant, never heard naman sa mga hindi members yan Ang mga tumatangkilik talaga dyan, mga kapatid, alisin mo ang kapatid, walang captive market. Patay ang negosyo nila. Yan ang saddest part pagdating po sa pananalapi sa loob ng MCGI Cares ni Daniel Rason. Kaya yan, mga kapatid. At nakakatawa rin may mga pumapasok pa, mga kapatid kung nakikita nyo, kung nag-update na kayo sa Facebook timeline pinost ni Badong yung mga runs niya dun sa GC. Labog yung Hindi po yun ng link ng mga KNP, pamilya ng KNP, matatandang kapatid, royal family. Nabulabog sila. Bandang huli, ni-remove na ako. Kaya nga At ang nakakatawa, teritoryo na nila yon. Group chat na nila yon. Pero walang sumagot kahit isa. Mana pa, nag-aalisan. Nasaan na yung tapang? Nasaan na yung tapang natin ngayon sa katotohanan? Nasaan na ngayon yun? Sa teritoryo nila Kaya nga. Walang makapagtanggol. Diba? Ano ba naman may sumabat din doon? Hoy! Wala. As in tahimik. Hanggang kinik out na lang si Brad Badong doon sa group chat. Ayan. Iyan ang dati. Lalo na yung mga kapatid na mga matatanda na. 10, 20, 30 years na sa iglesia. Nakita natin ng napakalaking turnaround ng samahan natin. Nagsimula tayo sa napakatapang natin. Wala tayong inuurungan. Pangangatwiran lang. Talaga namang hindi tayo mauubusan ng katwiran. Humarap na ang lahat ng gustong humarap. Hinaharap natin, sinasagot natin. Ngayon, wala. Kimi. Tahimik na lang. At tayong mga lumabas, umalis na, tayo ang matatapang. Tayo ang umaharap. Tayo ang nag-o-open ng connection sa kanila. Makipag-usap kayo sa amin. Pero sila ang tahimik. Yan, nanahimik na lang sila. Ganyan. Yan ba, mga kapatid na nasa loob pa? Yan ba ang tunay na iglesia? Takot sa pakikipag-usap. Hindi na marunong manindigan. Bakit? Alam nyo kasi, baluktot ang paninindiganan nyo. Alam nyo, pag humarap kayo sa amin, mapapahiya lang kayo. At lalabas yung mga tinatago nyo. Kaya, sama-sama na kayong pumapasok sa aparador ni Daniel Rason. Nagsara siyang siya unang may aparador, ngayon sumasama na kayo. Kami, ayaw namin pumasok sa aparador niya. Kaya kami lumabas. Yan ang totoo. Hindi kami lumabas sa iglesia. Lumabas kami sa aparador ni Daniel Rason. Kayo, gusto nyo manatili dyan? Ayan magsiksikan na kayo dyan sa loob. Napansin nyo, paliit ng paliit ang mundo nyo. Paliit ng paliit. Black kayo ng black. Huwag ka usapin. Pag nakasalubong, hindi haharap sa iyo. Kita mo yung asawa ko, may convention yung mga insurance dito. Ang asawa ko nagtatrabaho sa insurance. Lahat ng mga booth pinuntahan ng isang panatiko ditong officer.
Yung boot lang nila hindi pinuntahan. Yung pinakamagagandang mga giveaway doon, yung boot ng asawa ko. So, di dumiit ang mundo niya. Tayo, hindi tayo nahihiya, mga kapatid, ha? Yung mga umexit, huwag kayong mahihiya, mga kapatid. Hindi tayo lumabas sa iglesia. Sila ang lumabas. Pumasok sila sa aparador ni Daniel Rason. Yan ang katotohanan yan. Kaya yan ang topic po natin, mga kapatid. Siguro, pwede nating simulan na, Tol, no? Habang nagluluto ka dyan. No, naglalaway ako sa niluluto mo, eh. Pasensya na muna, kapatid. Okay lang. Habang si Brad Badong, literal siyang gumagawa ng pagkain, mag-uusap naman tayo, kakain naman tayo ng spiritual na pagkain, mga kapatid. Di ba? Ang galing. Literal at spiritual na pagkain ng ihahain po sa atin ngayon, mga kapatid. Sige. Paano ba natin simulan to? Yung iglesia po kasi, mga kapatid, gaya nga ng sabi ko po, umalis tayo. Hindi tayo umalis sa iglesia, tandaan nyo yan, mga kapatid. Hindi tayo umalis sa iglesia. Umalis tayo sa kahon, sa aparador ni Daniel Rason. Ginawa ni Daniel Rason, nung siya na ang pumalit, ipinasok niya ang mga kapatid sa aparador niya. Napansin nyo? Tayong mga nag-exit, alam ko, habang sinasabi ko ngayon to, nare-realize nyo yung nangyari. Nagtago siya sa aparador niya. Isinama niya yung mga kapatid. Ngayon, tayo mga nakahalata, uy, teka, iba na to ah. At teka, ba't walang Bible Expo? Teka, bakit may ayuno pero may kainan? Alis na ako, mali ito. Ayan, nakahalata tayo. Pero yung mga nauto ni Daniel, pumasok sila dun sa aparador. Sumama sila. Hindi nila namalayan, mga kapatid. Ngayon, itong pag-aaralan po natin, request ko po sa inyo, mga kapatid, buksan nyo isip. Alisin nyo po yung mga dati nating kasi meron tayong mga talata na mga babasahin na mali po yung pagkakaintindi natin dati. Kaya just keep an open mind. Yan ang lagi ko naman pong sinasabi, mga kapatid. Para mabilis po nating maunawaan. Hindi ko naman po kayo bibitinin, mga kapatid. Kasi along the way, habang bumabiyahe po tayo sa ating pag-aaral, ay bibigyan ko na kayo ng mga maliliit na mga hint papunta doon sa dulo. Yan. Sige. Simulan po natin, mga kapatid. Simulan po natin doon sa objective ng Diyos. Ano ba ang pinaka-objective ng Diyos? Ang objective po kasi ng Diyos, ang main goal ng Diyos, mga kapatid, yung sinasabi po sa unang Timoteo 2:4. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ayan. Simulan natin doon sa 3. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Napansin niyo po yun, mga kapatid. Bibigyan ko na kayo ng mabilis na hint na kagad. Sabi, na siyang may ibig ng Diyos, na siyang may ibig. Sino ang Diyos? Lahat ng mga tao'y mga ligtas. Tingnan niyo yung scenario, imagine niyo, mga kapatid. Nung nagsasalita si Pablo, wala pang eroplano noon. Wala pang kahit yung mga barko na ang tao pa lang noon kung saan sila, dun lang sila. Hindi nakakapag-travel. Kaya, actually, itong paksa po natin, alam niya to. Hindi ko po ito discover. Alam niya yung sinasabi niya. Tingnan niyo, talinuhan po natin. Ibig daw ng Diyos, lahat ng tao maligtas, at ang mas matindi ito, at mga kaalam ng katotohanan.
Nakita niyo yun, mga kapatid? Si Pablo, alam niya yun. At nananampalataya siya. Sinabi ng Diyos yun sabi niya. Ibig niya, lahat maligtas. At makaalam ng katotohanan. Ibig sabihin, lahat ng tao makakaalam ng katotohanan. O, di ba? Okay. Kaya, regardless kung Muslim, regardless kung Buddhist, regardless kahit atheist, yan. Kasi lahat ng tao. Yan. Ngayon, basahin po natin ng buo, mga kapatid. Gaya po ng sinasabi ko. Para maunawaan talaga natin yung talata, huwag tayo mag-cherry pick. Mas maiintindihan po natin pag buo po nating nababase. So buuin po natin, mga kapatid. Simulan po natin sa uno. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ayan, binasa na natin ito noong nakaraan, mga kapatid, pero gusto ko lang pong i-reiterate para makabuelo po tayo ng maganda. Ayan, ang mga kausap niya rito, ang mga pinatutungkulan niya sa Diyos, ang mga hari, at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan. So ito yung mga makapangyarihan. Members ba to, mga kapatid? Members ba yan? Hindi yan members. Pinibigyan ko na kagad kayo ng clue, Tingnan nyo, mga kapatid. Nakarating na ba siya sa Asia? Nakarating na ba siya sa Amerika? Sa ibang mga kontinente? Hindi. Pero sabi ni Pablo, ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan, yung mga presidente, hari, makapangyarihan, mga boss, yan, upang tayo yung mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubo sa lahat, na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan. Na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Ibig ko nga ang mga lalaki, ayan, sabi niya doon sa mga hari, doon sa mga boss, doon sa mga presidente, sabi niya, ibig ko nga ang mga lalaki magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo. Gayon din naman na ang mga babae magsigayak ng mahinhing damit. O, di ba, napaliwanag na po natin ito noon. Ulitin ko lang, may mga bago alam ko po na may katimtiman at hinahon, hindi nang mahalagang hiyas na buhok, at ginto o perlas o damit na mahalaga. Hindi yun bawal, mga kapatid. Kinokontrol lang. Pagtuturo na yung mga kasi, mapansin nyo, bakit biglang pinasok babae? Ang topic, lalaki, yung mga presidente, yung mga hari, biglang pinasok yung babae. Ano relevance? Kasi, commonly, ang mga lalaki may asawa. At in general, hindi naman lahat kasi may mga babae independent. Pero in general, ang babae, yun yung housewife, yun ang nasa tabi lagi ng lalaki, sila yung nagpapaganda. Sila yung nag-aayos. Ang tayong mga lalaki, maraming lalaki, hindi naman ganun. Ngayon, may mga babae kasi sumusobra. Ayan, lalo na, imagine mo, ikaw babae, ang asawa mo presidente. Di ba? Wag na tayong lalayo. Tignan niyo yun nandun sa palit. Tignan niyo yung asawa ng presidente doon, yung sugo daw. Di ba? Mga yung royal family nakatira sa mamahaling mga mansyon, may mga mamahaling mga gamit, ganyan ang babae. Kaya makikita niyo yung shift dun sa talata.
Gayon din naman na ang mga babae magsigayak ng mahinhing damit na may katimtima na tinawag, kinokontrol lang. May sinabi bang bawal dyan? Walang sinabing bawal. Mag-control ka lang. Mag-limit ka. Huwag yung lahat ng luho labas sa iyo. Magiging mahinahon ka lang. Pwede, may sinabi ba rito, huwag magsusuot. Bawal ang ginto, ang perlas. Walang sinabing ganun. Mag-control ka lang. Mahinhing damit. Huwag yung damit na mahahalaga, sabi. Hindi katulad nung, ano bang brand yun, mga kapatid, yung mga luxury na damit ni Arlene Rason. Hindi yon, di ba? Lalo na asawa ka ng kinikilala ng mga kapatid. Dapat maging mahinhin ka. Hindi ka nga naglalagay ng hindi ka nagsusuot ng alahas. Daan-daan libo naman yung mga suot mo, bag mo, 100,000. O sombrero mo, ilang dollars na. O $100 ba yun? O ilang imagine mo, suot mo lang sa ulo mo. O yun lang ang sinasabi. Kaya, ayan mga kapatid, sinasabi po dito mga kapatid, na ibig ng Diyos, gusto ko lang ipakita po sa inyo dito, ang layunin ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Yan.